Maaaring parang kakaiba, pero ang buong internet ay kasing bigat lang ng malaking orange. Kung tatanungin kayo tungkol sa bigat ng internet, maiisip ninyong bilangin lahat ng kailangan para gumana ito sa buong mundo. Kasama rito ang mga planta ng kuryente na nagbibigay enerhiya sa storage server at ang malalaking undersea cables na nag-uugnay sa milyon-milyong computer. At dahil dito, nakagugulat isipin na ang cyberspace ay halos kasing bigat lang ng isang kapat na pinya. Ang mga server, planta ng kuryente at network ay infrastruktura lang na nagbibigay daan sa pagkalat ng internet sa buong mundo. Ang mahalaga sa atin bilang gumagamit ay ang nakaimbak na impormasyon. Ano ang makikita natin sa pagbukas ng bagong window at pag-enjoy sa pagkalkula ng lahat ng impormasyong nandoon? Maging ito man ay mga musika, teksto, larawan o mga video na nakaimbak kung saan at naghihintay na ma-access para lumabas sa ating mga screen. Doon natin napagtatanto na ang bigat ng kaalaman ay isang bagay na walang saysay. Ang bigat ng lahat ng memoryang ito ay halos 200 gramo lang, parang peras. Para maintindihan kung bakit, kailangan nating alamin kung anong anyo ng impormasyon ito. Ang video na lumalabas ngayon sa screen, bago ito lumitaw dito, nasaan ito noon? Sige, tatanungin natin sa ibang paraan. Kapag kumuha ka ng litrato gamit ang iyong telepono, ano ang inilalagay mo doon? Iniisip agad natin na naglalagay tayo ng impormasyon sa binary. Sunod-sunod na 1 at 0 na nag-i-encode ng data na gusto nating i-imbak. Ang pinagkaiba lang ng bakanting hard disk at punong hard disk ay yung isa puno ng mga bit na 0 at 1. Oo, maliban na lang na ang mga 0 at 1 na ito, lahat ng mga bits na ito ay may pisikal na realidad. Ito ay mga boltahe sa mga dekuryenteng sirkito at ang mga boltahe na ito ay nanggagaling sa mga kumpol ng elektron na binigyan natin ng kaunting tulak ng enerhiya. Para sabihin na nating ma-excite sila o hindi, para mabasa sila bilang mga 0 o bilang mga 1. At dito na magsisimulang maging kakaiba ang lahat. Ipinakita ni Einstein na ang masa at enerhiya ay magkaugnay sa universo gamit ang equation na E equals mc, 2. Ipinapakita nito na ang enerhiya at masa ay magkaibang anyo lang ng isa't isa. At sa paggawa nito, bawat piraso ng datos, bawat pakete ng mga elektron na na-activate at may kaunting dagdag na enerhiya kaysa sa mga hindi na-activate ay may napakaliit na dagdag na masa. Totoo ito sa lahat ng device na naglo-load o tumatanggap ng datos, tulad ng text, larawan, pelikula, emoji, o MP3 kahit sa USB drive. Sa bawat oras, hindi talaga nagbabago ang bilang ng elektron na nag-iimbak ng datos sa memorya ng makina. Walang nadadagdag na materya sa aparato, nagbabago lang ang enerhiya. Kapag mas maraming datos, tumataas ang masa. At ito ang nagpapahintulot sa atin na sabihin na ang internet ngayon ay kasing bigat ng isang kapat ng pinya. At dahil halos 1/4 ng kabuuang trapiko sa web ay may kaugnayan sa pornografiya, sa tingin ko masasabi nating mabigat ang porno. Sa sarili nito, 70 gramo parang balat ng saging ang bigat. Balikan natin ang elektron at impormasyon. Tingnan natin ang halimbawa, gaano kabigat ang isang email. Makakakita ka ng maraming artikulo sa internet na kasing bigat kung tutuusin ng isang zucchini na nag-i-enjoy magkalkula kung ilang elektron ang kailangan para mag-code ng 1 bit ng impormasyon. At kahit na nakadepende ito ng malaki sa uri ng storage, mukhang palaging umaabot ito sa ilang 10,000. Mula rito, pwede na nating tantiyahin ang bigat ng isang email hal. 50 kilo octets, ibibigay ko ang resulta. Detalye nasa paliwanag. Para maimbak ang info ng ganitong mail, kailangang pasiglahin ang 9 bilyong elektron. Kapag pinagsama, halos kasing gaan ng hemoglobin ang isang molekula ng dugo, parang bigat lang ng isang email. Ayon sa parehong prinsipyo, ngunit may kaunting pagkakaiba sa kalkulasyon, tinantiya ng isang mananaliksik mula Berkeley ang bigat ng e-reader na puno ng e-libro kumpara sa walang laman. At nakarating siya sa isang bagay na nasa antas ng 1 atogram o 10 sa lakas na minus 18 gramo sa sukat. Nasa antas na tayo ng bigat ng isang maliit na virus. Kahit pinakamaliit na alikabok sa e-reader mo ay mas mabigat kaysa sa lahat ng kaalamang nakaimbak dito. At gayunpaman, kahit na ang pinagsamang bigat ng lahat ng mga PDF na ito ay napakaliit, gaya ng sabi ng inyong 3 beses, ang wala ay isa ng bagay. At para magkaroon ng ideya sa bigat ng kabuuan ng internet,
Kailangan lang nating gamitin ang parehong paraan sa lahat ng datos na nakaimbak sa buong mundo. Ganito, higit 13 taon na ang lumipas na isulat ng pisikong si Russell Seitz ang isang maikling papel. Tinatayang 50 gramo ang kabuuang bigat ng lahat ng elektron sa daan-daang milyong server. Pinayagan nitong maimbak at maikalat ang lahat ng impormasyon sa internet noon. Si Vsauce, isa sa paborito kong tagalikha, ay gumawa pa ng maikling video tungkol dito. Sinabi niya na ang lahat ng nilalaman ng internet ay kasing bigat ng isang malaking presa at patuloy pang nadaragdagan. Dahil halos dumodoble ang impormasyong nakaimbak sa internet kada 5 taon, masasabi nating ang bigat nito ay katumbas ng 50 balahibo ng lawin o 1 katlo ng melon. Pag-isipan mo, hindi lang ito palaisipan. Ang impormasyon ay nakaimbak sa maliit na antas ng enerhiya, kaya may bigat itong katumbas ng 1 kapat ng pinya. Nahulaan mo na ba ang susunod? Totoo ito sa pag-iimbak ng impormasyon gamit ang enerhiya ng elektron, pati na rin sa baterya, pero sa mas malaking antas. Tinatayang kapag pinuno mo ng buo ang baterya ng iyong cellphone, tumitimbang ito ng mga 100 milyong beses na mas mabigat kaysa kapag pinuno mo lang ang memorya nito. Ang internet ay kasing bigat lang ng 200 G-spinach pero naubusan na sila. Kaya kapag charge mo ang electric car o cellphone, literal kang nagpapakarga ng kuryente. Dinadagdagan mo ang enerhiya na iniipon ng mga elektron sa loob ng baterya. Hindi nagbabago ang klase o dami ng mga atom kahit anong oras. Ang mga elektron nila ay pinilit lang na lumayo mula sa kanilang nucleus at kaya napunta sila sa isang estado na magpapahintulot sa kanila sa kalaunan na magbigay ng enerhiya. Dahil magkapantay ang masa at enerhiya. Ang bateryang may karga ay mas mabigat ng kaunti kaysa sa walang laman, kahit walang nadagdag na materyal. Para sa 200 kilo na bateryang elektrikal, ang diferensya ng bigat kapag walang laman at puno ay nasa kalahating mikrogramo lang. Katumbas ito ng bigat ng 1 patak ng tubig na may diametrong 0.1 mm. Isang maliit na patak ng enerhiya na nagpakarga sa iyo. Siguradong kakaiba ito para sa iyo. Kung hindi, baka ikaw ang kakaiba o isa kang pisiko. Sa totoo lang, kung nag-aral ka ng kaunting kimika sa eskwela, siguradong parang kalokohan ito para sa iyo. Dahil siguro paulit-ulit na sinabi sa iyo. Sa kaso ko, ganun din ang itinuro sa akin. Na kapag may reaksyong kemikal, tulad ng sa baterya, halimbawa, laging napananatili ang masa. Pareho ito sa simula at sa dulo, pero mali pala iyon. Mahalaga ang pagpapasimpleng ito dahil halos walang pagbabago ang masa mula simula hanggang dulo ng reaksyon. Sa katunayan, lahat ng reaksyong kemikal ay may kasamang paglikha o pagkawala ng kaunting masa na nagiging enerhiya o baliktad. Hindi kakaiba ang mga pagbabagong ito. Nangyayari ito saan man, sa paligid at sa atin, tuwing may reaksyon. Walang mahiwagang imbakan ng enerhiya mula sa wala. Kita mo na ang ideya, nariyan na at naka-on. Ang pagsunog ng gas, tulad ng methane o butane, ay magko-convert ng mga 1/10 na bilyon-bilyon na bahagi ng kabuuang masa ng orihinal na mga molekula tungo sa enerhiya. Maliit ito, pero hindi wala. Ang apoy ng lighter ay makina na ginagawang radyasyon ang bahagi ng masa. Laging mas mababa ang masa ng nabubuong molekula kaysa sa pinagmulang elemento dahil sa reaksyon. Dahil isang napakaliit na bahagi nito ang naging enerhiya ng pagkakabigkis at nailabas bilang radyasyon. Nabubuhay tayo sa universo na ang masa at enerhiya ay halos magkapareho, ngunit magkaibang anyo. Sa ganitong uri ng pagsunog, napakaliit ng pagbabago sa masa kaya kadalasan ay hindi na ito pinapansin. Mga nasa 0.0000 1% lang. Sa mga nuclear power plant, ang uranium fission ay nagko-convert ng 0.08% ng masa ng atomo sa enerhiya. Sa gitna, may mga bituin gaya ng araw. Mga 0.7% ng hydrogen mass ay nagiging enerhiya sa fusion. Kung namangha ka rin na ang internet ay halos kasing bigat lang ng maliit na talong, mag-iwan ka ng matinding komento sa ilalim ng video na ito. Dahil itatago mo ang mga iyon, magkakaroon ka ng bigat sa laro. Pero, tanong, tama ba talagang ideya ito? Halos 15% ng kuryente sa mundo ay ginagamit para patakbuhin at ilipat ang lahat ng iniha-host ng internet. Naisip ko kung kailangan din ng buong web magdieta ng saging kahit gaano ito kagaan.
Susubukan kong isipin yan sa susunod na mag-format ako. Ang internet ay bahagyang mas mabigat kaysa malaking kamatis. Linawin ko lang, sa video na ito, eksaktong tinimbang at pumayag sumali ang bawat prutas at gulay. I-activate ang kampanilya para updated ka at i-follow ako sa Insta. Sa atin lang to sa internet. Minsan nagpo-post din ako doon ng mga walang kaugnayan dito, pati memes.